300 taon ng pagtitiyaga ay nagbunga na. Ngayon ay tiyak na darating ang mga henyo ng daan. Hala, anong klaseng lugar ito? Ang liwanag ay nakakasilaw. Impossible. Bakit isang batang fox? 300 taon ng aking pagsisikap ay nagbunga ng isang demonyong fox. Ang tunay na daan ay laging kumikilala lamang sa mga tao. Ang lahi ng mga fox ay palaging itinuturing ng mga demonyo at kakaibang uri. Ngunit siya ay nagmula sa isang magulong landas ng kanyang guro. Sway Guagua. Anong bundok ito? Saan ako lumabas mula sa batong ito? Wala akong pangalan. Guagua, tulungan mo akong magbigay ng isa. Isang panig ay ang pag-iingat sa utos ng guro na itinaguyod sa loob ng 300 taon. Sa isang panig ay ang walang lakas na batang espiritu ng mga fox. Isang mahirap na desisyon. Ikaw ay naging bunga ng kaguluhan ng tamang daan. May kaugnayan ka sa aking templo ng kalinisan. Mula ngayon, tatawagin ka ng Lingxi. Lingxi, ha? May pangalan na ako. Salamat, Shuai Guangguang. Mula sa araw na ito, mananatili ka sa king suguan. Ngunit kailangan mong mahigpit na sundin ang lahat ng alituntunin ng templo. Mga patakaran at pagbabawal sa loob ng templo. Huwag lalabagin kahit kaunti. Kung hindi, tiyak na parurusahan ka. Isang likas na kakaiba. Mahirap turuan, maging ang mga pangunahing alituntunin ay mahirap sundin. Kaya ba ang aking pagtutok sa utos ng aking guro sa loob ng 300 taon ay sa huli ay walang kabuluhan? May marka ng guro sa kanya. Ang daan ay nagbigay ng isa, isa ay nagbigay ng dalawa, dalawa ay nagbigay ng tatlo. Tatlo ay nagbigay ng lahat ng bagay. Ang langit at lupa ay sumusunod sa daan. Huwag magpadalos-dalos. Anong malalim na aral ito? Sa madaling salita, huwag magkalat. Huwag maging matigas ang ulo, sumunod sa mga patakaran. Hahaha, ano pa bang ibig sabihin ang pagiging mapayapa? Ibig sabihin, huwag masyadong magalit. Huwag maging masyadong matakaw, napakadali lang. Totoo, kumain ka ng marami. Lumitang. Ang espiritu ng espiritual na damo ay nag-aaral. Sino ang magtatangkang kunin ito ng walang permiso? Mga alituntunin sa templo. Bawal ang pagkuha ng walang pahintulot. Bawal sirain ang pampublikong ari-arian. Paulit-ulit mong nilalabag ang batas tungkol sa mga halamang espiritual. Ang mga damo at puno ay may damdamin. Anong nangyari sa kuneho? Hindi ba kawawa ang gutom na kuneho? Tumataas din ang mga espiritual na damo. Hindi rin pwedeng magbahagi o. Ikaw, ang mga baluktot mong argumento ay talagang walang pag-asa. Ang amoy na ito ay ang demonyo ng puso. Easy, mga halimaw at kakaibang nilalang, hindi ba kayo karapat-dapat sa daan? Dinudungisan ninyo ang aking dalisay at tahimik na kaluluwa. Naglupad si kapatid na King Yan sa korona niya. Haha, nagulo ang buhok niya. Lingxi, ang tapang mo. Sino ang nagsabi na ginagago mo ako? Karapat-dapat kang mapatay. Ang pasaway na postura ay nakagagalaw. Magkakahiwalay kayo, isang araw na pagbabawal sa paglabas. Kahit na siya ay isang fox. Ito ay gawa sa espiritu ng itlog. Hindi pwedeng manakit ng kapwa-miyembro. Mali ang puso mo. Sa loob ng 3 araw ang parusa. Naunawaan ko ang pagkakamali ko. Di ko talaga papalampasin ang demonyong lobo. Ano ito? Ano nang nangyayari? Bakit pumanaw ang lahat ng halamang espiritu? Sino ba talaga ang gumawa nito? Ang mga espiritual na damo ay nabuhay na. Ang tubig ay naging malinaw na rin. Ang espiritu ay dalisay at banayad. Walang kahit kaunting masamang espiritu. Mas angkop pa ito kaysa sa mga disipulo ng tao. Nasaan ang aking jade pendant? Bakit hindi ko ito mahanap? Yan ay ipinasa sa akin ng nanay ko. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Tutulungan kitang hanapin. Nasa ulo ng kaka. Nahanap ko na, sobrang salamat sa iyo. Lihim na intuition. Lihim na intuition, ang galing mo talaga. Kakaunti lang yan, walang anuman. 300 taon na ang nakalipas, akala ko ang lalabas mula sa itlog ay isang henyo ng lahi ng tao. Ngunit ito pala ay isang maliit na fox. Ngunit siya ay may purong puso. May likas na espiritu. Baka ito ay utos ng guro. Talagang hindi siya nakatali sa lahi ng tao.
Ang kanyang espiritu ay mas katulad ng tamang daan kaysa sa lahi ng tao. Espiritu. Nagnanakaw ng pagkain sa gitna ng gabi. Ang lakas ng loob. Ako ay naamoy lang ang amoy. Lumabas, sobrang init sa loob. Masusunog ang balahibo. Ay, ayaw kong lumabas. Sobrang bango ng kakanin. Sige na, nagkamali ako. Hindi na maulit. Ang cake na ito ay tumutulong sa pagsasanay. Ngunit huwag magpakasobra. At huwag ding pumasok sa kusina sa gabi. Talagang walang magagawa sa maliit na fox na ito. Salamat, Ginoong Daan. Pinakamamahal mo ako, Ginoong Daan. Ang katawan ng maliit na fox ay may malaking lihim. Isang daang taon ng matinding pagsasanay. Nanatiling nakatala bilang alagad. Siya ay isang demonyong fox. Bakit siya ang pinapabora ng lahat? Kailangan kong ipahiya siya ng labis at itaboy mula sa king suguan. Ang pagkakakulong ay isang mahalagang bagay sa lata. Tanging ang mga nakatatanda lamang ang maaaring humawak ng token. Bakit mo itinago ng lihim? Hindi ako yun. Talagang hindi ko alam. Nauntog sa akin. Yung kanina, may pumasok sa akin ng lihim. Tunay ngang mahirap baguhin si Ahyu. Naisip ko na siya yung masamang fox na mahilig mang-utos ng lihim. Malaki ang posibilidad na siya ang may kasalanan. Hindi pwedeng magtanggol. Ayon sa patakaran, ipagbabawal sa loob ng 7 araw. Manahimik at magmuni-muni. Diyos-Diyosan, talagang hindi ka naniniwala sa akin. Tiyak na may bakas ng espiritu. Si Kinyan ang nagsimula ng inggit. Masamang naglagay ng siraan kay Lingsu. Walang kinalaman ang maliit na fox. Ako ito. Ako'y masyadong matigas ang ulo. Naniwala sa mga palamuti. Ninakaw ko siya. Agad akong pupunta para makita siya. Lingxi. Ako ang nagkamali sa paghusga sa'yo ng hindi patas. Pasensya na. Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Walang anuman. Mabuti na lang at alam ng guro ang kanyang pagkakamali. Sobrang gusto ko ang guro. Hindi ako nagagalit. Ang kanyang espiritu ay tila nawawala sa kontrol at sumasabog ng kusa. Ang lakas na ito ay dalisay na walang bahid ng alikabok. Mas purong kaysa sa orihinal na espiritu ng buhay ng mga ninuno ng aking King Suview. Mas dalisay pa. Parang nagliwanag ako kanina. May masarap bang pagkain na lilitaw? Ang hirap, hindi maganda. Panatilihin ang kapanatagan, huwag magpanik. Wow, may mga paa na ako. Nasa tenga pa rin ang tainga. Ang bait-bait mo, hindi pa stable ang katawan mo. Kulang sa espiritu. Naiinis sa damdamin. Sobra ang pagod. Babalik sa anyo ng isang fox. Hey, naiintindihan ko na. Ang magbago ng tao, ang saya-saya. Gulo ang guhit ng katawan ng fox. Saan ba galing ang espiritu na ito? Hahaha, ano bang klaseng kabaliwan ito? Ang daan ay nagbigay ng isa ay nagbigay ng dalawa ay nagbigay ng tatlo ay nagbigay ng lahat ng bagay. Mag-focus at ingatan ang iyong enerhiya. Huwag magpabaya. Ang iyong anyong tao ay hindi pa matatag. Kapag nag-relax ka ng kaunti, babalik ka sa dati. Naiintindihan ko. Sige, paninindigan ko ito. Hindi ako mapapahiya. Diyos ko. Bakit naging maliit na fox si Lingxi? Kanina lang, maganda siyang kapatid na babae. Bakit bigla na namang naging bola ng balahibo? Ay naku, nakakahiya. Bakit bigla na namang nagbago? Ayoko nang mabuhay. Tahimik kayong lahat. Anong klaseng gulo ito sa loob ng malaking bulwagan? Ito ay natatanging kakayahan ng Lingxi sa pagbabago ng anyo. Maaaring magbago ayon sa nais ng sinuman. Walang dahilan para magalit ng ganito. Napaka nakakahiya. Dalhin mo na ako. Pagkatapos gumawa ng gulo, gusto mo nang magtago. Pagkatapos ng klase, kailangan mong kopyahin ang mga patakaran ng 30 beses. Tandaan mo ito ng mabuti. 30 beses.
Ang tindi ng puso mo. Ayoko nang maging tao pa. Ang babaeng ito ay may pusong mapagkakatiwalaan at mabuti. Tunay ang espiritu. Kahit na siya ay isang fox. Ngunit sa aking sekta, may 300 taong tradisyon na mahigpit. Dati siyang itinuturing na isang pambihirang tao. Ngayon ay nakikita ko na ang tadhana ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Kung ganoon, bakit hindi na lang natin gawin ang seremonya ng pagtanggap bilang isang mag-aaral ngayon? Formal na tanggapin siya sa bundok upang mapanatili ang kapayapaan. Dapat ganito ang puso. Guro, nandyan ka. Pakiusap, tanggapin ang aking pagsamba. Mula ngayon, tiyak na susundin ni Lindsay ang mga alituntunin. Mag-aaral ng mabuti at magpapakahusay. Hindi ako magiging sanhi ng gulo. Bumangon ka at pumasok sa aking malinis na pintuan. Maging tapat sa tamang landas. Magkaroon ng mabuting kalooban. Aking personal na ituturo sa iyo ang mga asal, paghawak ng espada, at sining ng paglikha ng elixir. Bakit hindi nakikinig ang mga kamay at paa? Ay naku, mukhang mababali ang puwit ko. Sobrang hirap naman. Siguro mas mabuti pang maging maliit na fox na lang ako. Ang tainga ng kapatid na Lindsay ay sobrang bait. Subukan mo itong prutas. Ang sarap talaga. Mag-focus sa pag-aaral. Ang mga patakaran ay parang bundok. Huwag magpapabaya. Ang pahinga ay dapat masaya muna. Araw-araw nakatense, nakakainip naman. Talaga namang ikaw ang maliit kong kaaway na iningatan ko ng 300 taon. Mas maganda pa ngayon. Unti-unting matutunan mo rin. Talaga namang ikaw ang maliit kong kaaway na iningatan ko ng 300 taon. Ang sarap nitong espiritual na prutas, matamis talaga. Kain pa ng isang piraso, ang espiritual na pastang gawa ni Master ay sobrang bango rin. Ubos sa isang buwan. Mag-iimbak ng pagkain sa 3 buwan. Mga libro ng mga elixir, pamahid at prutas ng espiritu. Kahit gaano pa karami ang kainin. Mauubos mo ang templo. Guro, nagugutom na naman ako. Sobrang puno na talaga ako. Kahit tao tayo, hindi pwedeng magpakasobra sa pagkain. Sino bang disipulo ang kasing ganid mo? Pero guro, hindi mo naman ako pwedeng hayaan na maubos ang aking espiritual na lakas. Babalik ba tayo sa dati? Ang master mismo ang nagtatanim ng espiritu na damo. Sobrang pabor niya sa akin. Hindi kita minamahal. Natatakot lang ako na mamatay ka sa gutom sa palasyo ng malinis na pusod. Masasira ang pangalan ng ating sekta. Mag-ingat ka sa mainit. Nalaman ko na marunong pa palang gumawa ng lotus cake ang master. Huwag nang magkwento pa, maghintay ka dyan. Ang master ang pinakamahusay sa pagluluto. Mas masarap pa sa mga Diyos sa langit. Kaya kong kumain ng 1 piraso. Kunti lang kumain, baka maubos na ang imbakan. Sa hinaharap, may daily limit tayo. Mas maganda pa rin ang limitasyon. Basta't araw-araw ginagawa ni Master. Isang kakaibang nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo. Kahit na mababa ang kakayahan, karapat-dapat pa rin mag-aral sa king suguan. Nagsasapantaha ka buong araw. Gusto mo bang makipagpalaro sa akin? Sige, laban tayo. Sino ang natatakot? Hindi ako mahina. Huwag mong maliitin ang lahi ng mga fox. Sige, gusto kong makita kung ano ang kaya ng diablo mong fox. Kapag natalo ka, huwag kang umiyak. Hindi ka tatamaan, hindi ka tatamaan. Ang bagal mo. Tingnan mo ang aking espesyal na galaw. Ikaw, naglalaro ka ng daya. Hindi pwedeng gamitin ang ganitong paraan sa laban. Mababang uri ng mga taktika. Ang galing ni Lindsay, kapatid na babae. 10,000 talino sa sining. Sa pagkatalo, hindi dapat magalit sa daya. Ikaw mismo ang takot sa pangangati. Tanggapin ang pagkatalo. Talo ka, mapanlikhang aswang. Hindi ako titigil dito. Tiyak na magbabayad ka. Guro. Nanalo ako. Ang mahalaga sa laban ay ang pagsasanay. Huwag masyadong maging malikot. Kailangan harapin ni King Yan ang agwat. Huwag mag-isip ng masama. Naiintindihan ng disipulo. Gagawin kong masira ang kanyang pangalan. Tulong, guro. Pakiusap, alisin ninyo ang masamang espiritu. Kung magpapatuloy ito, wala na kaming mabubuhay. Huwag kayong matakot. Tumayo kayo at magsalita. Ang guro ay dinala ang kanyang disiplinang si Lindsay upang ayusin ito. Mga kababayan, huwag mag-alala. Tutulungan namin kayo. Maraming salamat, Abala. Maraming salamat, maliit na guro. Ang masasamang espiritu ay nanliligaw sa mga taga-nayon. Dapat siyang parusahan. Huwag mong saktan siya, guro. Ang lungkot-lungkot niya. Para siyang isang batang maliit. Hindi niya sinasadyang gawin. Ngunit nakagulo siya sa mga taga-nayon. Nasira ang kapayapaan ng bayan. Natatakot lang siya dahil naliligaw. Hello, huwag kang masaktan. Huwag kang makipag-away. Maging mahinahon, huwag kang matakot. Naliligaw ka lang. Sasama kita pabalik sa bundok, okay ba? Maraming prutas sa bundok. Mas masaya dito kaysa sa nayon. Bumalik ka na sa bahay. Huwag ka nang mag-ikot-ikot. Ang tamang daan ay hindi sa pagpatay, kundi sa paghubog. Masyado akong naiinip. Guro, tingnan mo, masaya siyang umuwi. Hindi na kailangang makipag-away para masolusyonan ang problema. Tama ka. Siyempre, guro, ikaw ang nagbigay ng limitasyon. Master, paluwagin mo ako. Ang tamang daan ay hindi pagpatay kundi pagtulong.
Sobrang sarap. Mas masarap dito sa labas kaysa sa loob ng tahanan ng mga guro, 100 beses. Sobrang bango ng inihaw na manok. Kumain ka ng kaunti, kumain ka ng kaunti. Hindi matatag ang iyong espiritual na lakas. Kung masyadong busog, agad kang magbabago ng anyo. Ayos lang, ayos lang. Kaya ko to. Kakainin ko pa ang huling kagat. Haha. Ah. Ah. Ah ah. 丢人，真是丢死个人！ Ah ah. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Gutom lang ako. Sobrang bango ng inihaw na manok, hindi ko mapigilan, Disen. Sa susunod, huwag kang magbago ng anyo sa harap ng iba para magnakaw ng pagkain. Ihuhulog kita pabalik sa lata. 10 araw na pagbabawal. Nagkamali ako, guro. Sa susunod, tiyak na mapipigilan ko ang sarili ko. Hindi na ako mapapahiya. Hindi na dapat itira ang aswang na ito. Dapat ay makamit ang daan ng kalikasan. Walang pagkakaiba sa lahi. Ang may mabuting kalooban ay nasa tamang landas. Ang may matinding pagnanasa ay nasa masamang daan. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ba mahalaga ang lahi? Elder, naintindihan ko na. Naintindihan ko na, may gusto akong sabihin, ayos lang. 01, sabihin mo lang, walang problema. Ibig bang sabihin, ang mabuting tao, kahit tao o tigre, ay mabuti. Ang masamang tao, kahit tao, ay masama. Basta't mabuti ang puso. Iyon ay tamang daan. Napakaganda, hahaha. Napakagandang pahayag na tumutukoy sa katotohanan. Ganito pala iyon. Tama ang sinabi ng kapatid na babae. Nakatagilid ako sa mga pagkiling ng tao sa loob ng 300 taon. Nakatuon sa anyo ng lahi. Hindi pa ako kasing linaw ng isang maliit na fox. Tunay na walang luha ang daan. Hey, guro. Nakasagot ako ng tama. Hindi ba't ang galing ko? Tama ang sinabi mo. Mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng narito. Alam ko talagang matalino ako. Naghintay ako ng 300 taon. Hindi ko akalain na mas maliwanag pa ang isang fox. Huwag tumakbo, maliit na paru-paro. Samahan mo akong maglaro sandali. Hala, anong lugar ito? May mga lugar pa sa museo na hindi ko pa napupuntahan. Ano bang nakasulat sa karatula? Walang tao, pasukin ko nga sandali. Lalabas din ako agad. Hindi ito malalaman ng guro. Mukhang pamilyar ang batong ito. Parang yung batong pinanganakan ko. 300 taon mula ngayon, isisilang ang espiritual na itlog. Ang tagapagmana ay hindi tao, kundi ang muling pagsilang ng espiritual na fox. Tinatanggap ang aking dalisay na daan. Nangangalaga sa katarungan ng mundo. Kaya pala ang aking kapalaran ay nakatakda na mula pa noon. Ako ang tagapagmana ng guro na naghintay ng 300 taon. Kaya hindi ako kakaiba. Ako ay isang lehitimong tagapagmana. Ah! Linksy. Sino ang nagpasok sa iyo dito? Delikado dito. Umalis ka agad. Guro, kanina ay nakita ko ang isang alaala. Sinabi ng guro na sapat na. Kalilimutan ang nakita kanina. Huwag itong banggitin sa iba. Walang kahit isang salita na dapat sabihin. Nakarinig ka ba? May hula na ang guro noon pa. Ang lahat pala ay nakatakda. Ano ba talaga ang pinapahalagahan ko? Mahalaga ba talaga ang mga tao at mga demonyo? Ang demonyong fox ay demonyong fox. Kahit anong gawin mong palabas, hindi ka makakapasok sa tunay na daan. Ang King Suguan ay tumatanggap ng mga demonyo bilang mga disipulo. Talagang wala ng disiplina. Isang katawan ng demonyong aura at akala mo ay karapat-dapat ka bilang disipulo ng daan. Kung ako ikaw, matagal na akong umalis sa kahihiyan. Hindi ako demonyo. Wala akong demonyong aura. Hahaha. Anong pinagsasabi mo? Si Lingyi ay may mabuting puso. Tinutulungan kaming buhayin ang tuyong espiritu ng damo.
Tinutulungan ang lahat na hanapin ang mga nawawalang bagay. Mas mabuti siya ng 100 beses kaysa sa iyo. Huwag ninyong apihin siya. Siya ang aming pinagtibay na nakababatang kapatid. Inoue, siya ay tao ng King Suguan. Hindi ka dapat makialam bilang isang estranghero. Kung magpapatuloy ka sa iyong mga sinasabi, ipapaalam namin ito sa guro. Ang tamang puso ang tunay na daan. Dahil sa iyong mga beyas, hindi ka karapat-dapat na pag-usapan ang mga alituntunin ng daan. Ikaw, kayo. Maghintay kayo. Salamat sa inyo. Katatakot na katakot ako kanina. Sobrang bait niyo sa akin. Magtatrabaho ako ng husto para maging malakas. Para maprotektahan kayong lahat. Hindi ko na kayo papayagang mang-api pa. Tanga, mag-ina tayo, di ba? Dapat talaga kaming magtulungan. Ako ang magbabantay sa emosyon. Huwag niyong hayaang mang-api sa amin. Gusto kong maging mas malakas agad. Huminga ng dahan-dahan. Mag-focus sa isipan. Huwag mag-isip ng mataas na espiritu. Huwag maglaro. Nakuha ko na, Master. Ayaw ko. Master, hindi pa ako bumalik. Napanatili ko ang kontrol. Isang buong oras yun. Magaling. Mas malaki ang pag-unlad kaysa kahapon. Mas matatag na ang espiritu niya. Sabi ko, kaya ko to. Sobrang galing ko. Tumingin ng mabuti, kalmado at huminga. Kapag ang puso ay kalmado, ang kilos ay maayos. Kapag ang isip ay tama, ang espiritu ay dalisay. Dapat tama ang galaw. Dapat nakatuon ang isip. Ito ay mula sa guro. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Magpakatatag at mag-focus. Huwag maging sakim sa pagkain, huwag maglaro, at huwag magdulot ng gulo. Ang mga mantra ay hindi para sa pagkain. Mag-focus sa pagsasanay ng espada. Naiintindihan ko na, mag-focus. Napakabuti, kaya kong mapanatili ang aking pagkatao ng matagal. Hindi na ako magiging hayop sa harap ng iba. Huwag maging mayabang. Ang kaunting pag-unlad na ito ay walang halaga. Magpatuloy sa pagiging matatag, upang lubos na mapanatili ang katawang tao. Naiintindihan ko, guro. Tiyak na mag-aaral ako ng mabuti. Hindi magpapabaya at hindi magpapakasasa. Hindi gagawa ng gulo at susunod ng maayos. Tandaan mo lang, huwag kang sumuko sa kalagitnaan. Gusto kong maging mahusay na maliit na alagad ng Diyos na may mga tainga ng fox. Gusto kong maging pinakamatibay na maliit na alagad ng Diyos na may mga tainga ng fox. Bakit ako ay nagpakasipag ng 100 taon? Ngunit hindi ko kayang talunin ang isang bagong silang na demonyo ng fox. Paborito ng guro. Nasa paligid siya ng mga nakatatandang kapatid. Lahat ng tao ay nakatingin lamang sa kanya. Walang nakapansin sa akin. Ikaw ang hindi umuunlad na disipulo ng King Suguan. Makipagtulungan ka sa akin. Maaari kitang tulungan sa lahat ng gusto mo. Matagal na kayong nakatingin sa akin. Ito ay kapwa kapakinabangan lamang. Pag-isipan mo ng mabuti ang sinasabi ko. Huwag sayangin ang oras ko. Sang-ayon ako sa'yo. Lugar ng lihim na proteksyon sa King Suguan, magulo at may mga pira-piraso. Matutulungan ko kayong makuha ang mga kondisyon. Gusto kong masira ang reputasyon ni Lingxi. Mapalaya sa King Suguan. Gusto kong makaalis sa King Su. Maghihinayang si Lao Du sa kanyang pagkiling magpakailan paman. Basta't magaling ka, may ambisyon ka. Lahat ng iyong kasanayan, katayuan at pamana ay ibibigay sa iyo. Ito ang depensa ng King Suguan. Lahat ng mahihinang punto sa mapa, oras ng pagpapalit ng aray, at puwang ng espiritu. Nakamark na lahat ito. Maganda, mukhang naglaan ka ng oras. Sino ang una mong gustong alisin? Una, alisin si Lingni. Siya ay isang aswang na fox. Napakasensitibo ng kanyang pang-amoy. Pinakasensitibo siya sa masamang enerhiya. Kung iiwan siya, tiyak na magiging masama ang sitwasyon. Maaari itong mangyari sa loob ng 3 araw. Magpapadala ako ng mga alagad upang subukan ang bundok. Ninakaw mo sa akin ang lahat, Lingli. Maghintay ka, gusto kong baguhin ang King Suguan ng lubusan. Hala! Bakit mo ako tinitingnan? Walang anuman, huwag kang humarang. Kapatid na King Jan,
Bakit parang may kakaibang amoy ka? Malamig at maanghang. Hindi ito katulad ng espiritu sa loob ng tahanan. Sobrang hindi ka aya-aya. Tumigil ka sa kabalbalan. Kakatapos ko lang mag-ensayo sa likod na bundok. Nagliliparan lang ang aking enerhiya. Walang kakaibang amoy. Ikaw na isang demonyong fox. Huwag mong gamitin ang iyong kahinaan sa pagdila. Kahit ano pa ang sabihin nila, ako ay magbibigay alam sa matanda. Pinarusahan ka, ang iyong lata ay puno ng malinis at matamis na espiritu ng tamang daan. Siguradong may problema sa amoy niya. Kailangan kong tingnan. Talagang may ibang tao na dumaan. Talagang lihim siyang nakikipagkita sa iba. O isang tao na may masamang espiritu. Kailangan ko bang sabihin ito sa guro? Ngunit wala akong ebidensya. Paano kung sabihin ng guro na ako'y nag-aakusa sa kapwa-disipulo? Ano ang gagawin ko kung hindi siya maniwala sa akin? Baka isipin niya na sinasadya ko si kapatid Kinyan. Isipin na masyado akong seloso. Pero hindi ko naman masabi. Talagang magkakaroon ng problema sa mga salita. Lahat ay nasa panganib. Ano bang dapat kong gawin? Nakikinig ang mga tao sa walang pananampalataya. Ibigay mo agad ang lihim na yaman. Kung hindi, wasakin namin ang iyong templo. Isang maliit na fox demon pa ang dumating para magbantay. Talagang walang tao dito. Ito ang 7 walang pananampalataya. Hindi kayo pwedeng magpakasaya. Sino kayo talaga? Nandito kami para kunin ang iyong buhay. Hindi ko papayagan na saktan ninyo ang aking guro. Huwag saktan ang suksuguan. Halika na. Bakit ganito kalakas ang kapangyarihan ng demonyong fox? Umalis na. Guro Lingxi. Mabait na bata, nag-iisa kang lumaban at natakot ka, di ba? Kasalanan ng guro. Hayaan kang mag-isa sa panganib. Guro, wala akong sakit. Sobrang galing ko na. Napalayas ko na ang mga masamang tao. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? May masakit pa ba? It said, wala na. Mainit ang tunay na enerhiya ng guro. Ang sarap. Kasalanan ni Master. Pinayagan kang mag-isa harapin ang masamang kulto. Halos mapinsala. May mga sinabi ang espiritu na matagal ang dapat sabihin ni Master sa'yo. Noong una, naniniwala ako na ang tao ang tunay na lahi. Hindi ako humahanga sa mga lobo. Palagi kong iniisip na ikaw ay kakaiba. Hindi ka dapat magmana ng matibay na daan. Hindi ka dapat magmana. Tunay na puso, mas mabait ka pa kaysa sa maraming disipulo ng tao. Mas matapang at mas nakakaintindi ng tunay na kahulugan ng tamang daan. Dahil sa katigasan ng ulo ko. Naintindihan ka ng mali. Naramdaman mong napahiya. Nakita mong pagtuturo ng iba. Pasensya na, guro. Guro, hindi naman ako gaanong nagdusa. Basta't naniniwala ka sa akin at pinoprotektahan mo ako. Huwag mo akong paalisin. Masaya na ako. Bodong bata, ikaw ang kapalaran na hinintay ng guro sa loob ng 300 taon. Paano ka naman paalisin ng guro? Simula ngayon, hindi na papayagan ng guro na magdusa ka kahit kaunti. Hindi na muling magpapahalaga sa lahi. Sa sariling puso, kung bumagsak ang langit, ipapasan ito ng guro sa'yo. Ang malaking paligsahan ng sekta ngayon. Pagpapalitan ng kaalaman at diskusyon. Hanggang sa tama lang. Ang mga disipulo ay kailangang manindigan sa tamang landas at puso. Liwanag na pagsubo. Sundin ang mga aral ng guro. Wow, ang galing ni Shiny Lingxi. Mabilis at matatag ang kanyang galaw. Walang makakahuli sa kanyang mga atake. Noong una, nag-aalala pa ako na mahina ang kanyang pundasyon. Hindi ko akalain na ang bilis ng kanyang pag-unlad. Sobrang kahanga-hanga. Salamat, kapatid na guro. Sa maikling panahon, ang pagsasanay sa pananampalataya ay patuloy na umuunlad. Talagang kahanga-hanga. Lingxi is Qingyan at Lingxi vs Qingyan. ang demonyong fox, sa huli ay nagkamali ako. Ngayon ay ang malaking laban. Puno ng atensyon ng lahat. Sigurado akong mananalo ako sa'yo. Ang laban ay tungkol sa pagpapabuti ng isip at katawan. Hindi mahalaga ang talo o panalo. Ngunit hindi ka pwedeng mandaya. Walang paligoy-ligoy. Ipakita mo na ang iyong galaw.
May mali, may masamang enerhiya ka. Nagmamanipula ka. Nagsasabi ka ng kalokohan. Siyempre, ikaw ang walang kakayahan. Naghahanap ka ng dahilan. Tingnan nyo. Nagsisinungaling si Ginoong Qingyan sa laban. Nagtatago ng usok at umaatake ng lihim. Nahawahan pa ng masamang enerhiya. Sobrang labis na ito. Ang malaking kompetisyon ng sekta ay ginamitan ng ganitong masamang paraan. Sayang, siya pa naman ay nakatatandang kapatid. Mas mababa pa ang kanyang pag-iisip kumpara kay junior sister Lingyi. Hindi nakapagtataka na palaging may kakaiba sa kanya. Talagang nahawahan siya ng masamang enerhiya. Ang kompetisyon ng Qingyi sect ay dapat maging tapat at maliwanag. Nilabag mo ang layunin ng martial arts at mga alituntunin ng sekta. Simula ngayon, kinansela ang lahat ng iyong mga marka sa malaking kompetisyon na ito. Nagsara ng pinto at nagmuni-muni ng 3 araw. Espiritu, Espiritu, Espiritu. Ang sitwasyong ito ay sagrado sa mga antas ng espiritu. Kapatid na guro, kanina. Sinuri ko ang presensya. Nakita ko ang espesyal na kapalaran ng masamang tagapagsanay sa katawan ni Qingyan. Qingyan, sabihin mo ng tapat. Kailan ka nakipagsabuatan sa masamang tagapagsanay? Nakatagas ba ang lihim sa loob ng lata? Ano kung lahat kayo ay may pagkiling sa demonyo? Ang Kingsu Palace ay hindi na makakapaglaman sa akin. Masyadong matapang na alagad, lumabag sa mga alituntunin ng pinto. Nakipagsabuatan sa masamang espiritu. Mga disipulo, makinig. Agad na hulihin si Qingyan. Kingsu Lingyi, maghintay kayo sa akin. Babalik ako talaga. Wasakin ang buong Kingsuguan. Gagawin ko kayong lahat ng kabayaran. Talagang nalihis na ang master ko ngayon. Hindi na siya makakabalik pa. Hindi pa tapos ang usapin na ito. Ang insidente sa Qingyan ay nagpapaalala sa akin. Ang mga disipulo ng Kingsu ay mas mahalaga ang paglinang ng isip kaysa sa kasanayan. Simula ngayon, muling ayusin ang mga alituntunin sa sekta. Inuutusan ko ang Lingshan na tulungan akong pamahalaan ang araw-araw ng sekta. Bantayan ang pagsasanay ng mga kapwa-disipulo. Sundin ang utos ng guro, Guro, hindi ko kayang gawin ito. Baka masira ko ito. Ikaw ay may pusong purong mabuti. May malinaw kang paghihiwalay ng pampubliko at pribado. Mas angkop ka kaysa sa kahit sino. Naniniwala ang master sa'yo. Kaya naman, sisiguraduhin kong magtrabaho ng maayos. Hindi ko bibigyan ang tiwala ng master. Magpapahinga muna ako, nakababatang kapatid. Paano ka makakalimot sa pag-aaral? Kapag tamad ka, hindi lalago ang iyong pag-unlad. Madali ka pang maapektuhan ng masasamang espiritu. Kailangan nating mag-practice ng maayos. Alagaan natin ang ating templo. Pasensya na, pasensya na. Nahiya ako, nagising ako ng huli. Sa susunod, magigising ako ng mas maaga, ha? Ang paglilinis ay bahagi ng mga alituntunin ng sekta. Sama-sama tayong magtrabaho ng maayos. Maaaring dumating si Senior Qingyan at ang mga masamang tagapagsanay anumang araw. Kailangan kong protektahan ang 3 pintuan. At alagaan ang guro at mga senior na kapwa. Ang pag-unawa sa responsibilidad at proteksyon ay tunay na paglago sa tamang landas. Siyempre, ngayon, ako na ang pinakamaasahang maliit na tagapag-alaga sa Kingsu. Simula nang mahawakan mo ang piraso ng simula at katapusan. Hindi na naging matatag ang enerhiya sa sagradong lugar. Marahil ngayon ay makikita natin ang katotohanan noong araw. Guro, talaga bang may mensahe mula sa isang muling paglaya na manggagawa sa loob ng bato? Huwag mag-alala. Magpahinga at magmasid ng tahimik. Ang tamang daan ay nasa puso. Ang mga tao ay nahuhumaling sa purong lahi ng tao. Maling hinuhusgahan ang pinagmula ng daan. Ang tamang daan ay nasa puso. Hindi sa lahi ng dugo. 300 taon mula ngayon. Lalabas ang spiritual na fox. Tinatanggap ko ang daan ng kalinisan. Ipagpapatuloy ang wastong landas sa mundo. Talaga palang ako ang nakatakdang tagapagmana. Hindi ako ibang uri. Ang aking paghawak sa mga alituntunin ng pamilya sa loob ng 300 taon. Mula sa simula ay mali na. Matagal nang nakita ng guro.
Walang luha ang daan. Tanging ang aking matigas na pag-iisip ang nagdulot sa iyo ng matagal na pagdurusa. Mabuti na lang at naisipan na ito ng guro. Sama-sama tayong ingatan ang Kingsu Temple. Wala tayong dapat ikatakot. Mula ngayon, tiyak na aalagaan kita upang magtagumpay. Hindi ko bibigyan ang mga aral ng guro. Hindi ko bibigyan ang tunay na landas at puso. Kamakailan lang ay mas lalo kang gumaling. Ngunit may mga kakulangan pa rin sa iyong anyo. Hindi stable ang iyong espiritu. Madaling bumalik muli sa anyo ng isang fox. Kaya minsan ang aking espiritu ay nagkakalat. Minsan ay nagiging maliit na fox ulit ako nang hindi sinasadya. Nakakahiya talaga. Sa libis ng bundok, tumutubo ang condensing grass. Maaari itong patatagin ang katawan. Linisin ang espiritu. Sasamahan kita pababa ng bundok para maghanap ng gamot. Ganap na gamutin ang iyong problema. Napakaganda nito. Sige, umalis na tayo agad. Kailangan kong panatilihin ang aking anyong tao. Hindi na ako magiging pabigat sa guro. May halimaw na nagligtas. Pumasok na siya. Huwag mong abusuhin ang mga ordinaryong tao. Tumigil ka dyan. Sa oras ng panganib, unahin ang pagprotekta sa tao. Ang tunay na puso ay pinakamahalaga. Ang tamang landas ay ang magbantay at magprotekta. Siguradong tutulungan ko kayong lahat. Maraming salamat, manggagawa ng daan. Tunay na mabait ang iyong puso sa pagtulong. Guro. Tingnan mo, iyan ang spirit grass. Nag-iilaw ito ng maliwanag. Ang ganda-ganda nito. Ito ang spirit grass na magpapalakas sa iyong espiritu. Sumipsip ng purong espiritu ng langit at lupa. Sakto lang para punan ang mga depekto sa iyong anyo. Sa wakas natagpuan ko na. Ngayon hindi na ako magkakaroon ng hindi makontrol na kapangyarihan. Nang harapan, naging maliit na soro at nabaril. Pagkatapos ininom, magmeditasyon ng kalahating oras. Gabayin ang espiritu na dumaloy sa buong katawan. Maaaring mapatatag ang pundasyon ng tao. Kaya agad akong magpa-practice. Eddie, ang saya sobra. Parang lumulutang ang katawan ko. Hindi na magulo ang espiritu ko kahit kaunti. Magaling ang epekto ng pag-ukit ng anyo. Ngayon, higit na matatag na ang katawan mo. Tanging ang tainga ng fox lang ang natira. Ito ang iyong pangunahing katangian. Hindi ito kakulangan. Hindi kailangang pilitin itong itago. Mas maganda pa nga kapag ganito. Ito ang aking natatanging palatandaan. Sigurado ka ba? Ang lihim na opisina ng King Suguan, ang mga labi nito ay nasa bundok. Walang duda. Ang piraso ng sirang kasaysayan ay yaman ng King Suguan. At higit sa lahat, ito ang pinagmulan at pundasyon ng Lingxi. Lahat ng tao makinig sa utos. Agad na pumunta sa bundok at sirain ang depensa. Walang maiiwan na kahit hayop o tao. Malaking grupo ng masasamang espiritu ang nakapaligid sa bundok sa ibaba ng dao. Napakarami nila. Napakalakas ng kanilang aura. Huwag magpanik. Matagal na kaming naghanda. Ngayon ay tatayo kami sa tamang daan upang depensahan ang pader ng bundok. Ang masasamang espiritu ay nagsimula ng kaguluhan. Nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Kami, mga nag-aaral ng daan, ay dapat tumindig. Ipagtanggol ang aming templo hanggang sa huli. Ipagtanggol ang aming templo hanggang sa huli. Hindi umatras ng kahit isang hakbang. Nasa panganib ang 01 sa unahan. Maaari kang umatras ng kahit isang hakbang. Sumama ka sa akin sa gitnang hukbo. Guro, hindi ako umatras. Ako ang maliit na tagapangalaga ng King Suguan. At tagapagmana ng sekta. Nasa panganib ang sitwasyon. Dapat ako ang nasa unahan. Noon, ako ay laging pinoprotektahan ng lahat. Ngayon, ako na ang magbabantay sa bauguan. Babantayan ang lahat. Ha ha ha. Yele, matandang tao. Walang silbi ang mahigpit na paghawak sa pormasyon. Ngayon, tiyak na ako'y susulong. Tigil, mag-ihi. Mapag-imbento ng walang kabuluhang pag-iisip. Tamang paraan ng pormasyon. Nagbabantay sa pader ng bundok. Hindi papayagan ang mga masasamang espiritu na magmalabis. Opo.
上！ Nasugatan si Elder King Xuan. Malapit nang bumigay ang pormasyon. 学长老受伤了，阵法快撑不住了。 Nabuwag ang pader ng master. Aalis ako para ayusin ang mga masasamang tao na ito. Kung hindi pa rin kikilos, lahat ay masasaktan. 01, huwag magpadalos-dalos. Ikaw ay tagapagmana ng 300 taong tradisyong orthodox ng sekta. May dalang mahahalagang utos ng daan. Hindi ka pwedeng mag-risk. Pero maestro, hindi ko pwedeng panoorin na lang na nasisira ang templo. Lahat ay nasasaktan. Manatiling kalmado. Mas mahalaga ang iyong pamana at buhay kaysa panandali ang panalo o talo. Pangalagaan mo ang sarili mong kalagayan para mapanatili mong tapat ang landas. 守好自身，方能久守正道。 Haha, tingnan natin kung hanggang kailan kayo makakatagal. Maliit na, Lingxi. Ibigay mo ang lihim na kayamanan. Ipapakita ko sa inyo ang buong katawan nyo. Easy, akala mo panalo ka na kapag nasira mo ang palasyo. Mayroon pa akong sariling kakayahan. Gagamit ka ng mahika. Tingnan ng master namin, likas na magaling kami sa ilusyon. Tamang-tama, papatayin namin itong mga masasamang tao na umaasa sa dami at pananakot. Huminto ang tigre at agila. Bakit ang daming aswang na fox? Alin dito ang tunay? 怎么这么多狐妖？ Lahat ito ay ilusyon. Gawin ang lahat para sirain ang balak. 幻术，全力出手破阵！ Kayo mga masamang nilalang. Kung hindi kayang manalo, umaasa sa dami at daya. Tingnan niyo kung paano ko kayo aayusin. Magpatuloy kayo sa inyong pag-aaway. Tingnan natin kung paano ninyo masisira ang King Suguan. Sanggol na swerte. Kalaban ay nasa milya. Hindi natitinag sa harap ng panganib. Talagang bihira ang ganitong katatagan. 临危不乱，实属难得。 Kahit ang simpleng ilusyon ay nais mong pigilan ako. Lingxi, masama ang loob mo sa akin, malaking bagay ito. 灵犀，你坏我大事， Patayin mo na ako. 给我死！ Guro. Kung hahawakan mo ako, Guro, hindi kita palalampasin. 你敢伤我师傅，我绝不饶你！ Huwag mong hawakan ang guro ko. 不许碰我师傅！ Paano pwedeng mangyari yun? Bakit biglang tumaas ng sobra ang iyong kakayahan? 你的修为怎么会暴涨这么多？ Merienda. 灵石， Master, gising ka na, please. Kasalanan ko kasi hindi ako sapat na magaling. Kung mas malakas pa sana ako, hindi sana nasaktan si Master para lang maprotektahan ako. Master, bilis, gumaling ka na. Sa hinaharap, magpa-practice talaga ako ng husto. Hindi na kita hahayaang masaktan dahil sa akin. Ang bunsong disciple ay kamakailan lang na naubusan ng enerhiya at nakatulog. Hindi pa rin gumagaling ang katawan niya. Kahit na nag-iisip pa rin siyang magpuyat para alagaan ang master. Talagang napakatapat ng kanyang puso. Sa araw-araw, nakikita ko siya. Mahilig siyang magpasaya at tumawa. Walang seryosong aspekto. Pero kapag dumating ang kritikal na sandali, mas may malasakit at katapatan kaysa sinuman. Handang ibuhos ng kapatid na babae ang lahat, upang pangalagaan ang sekta at ang guro. Bilang mga simpleng disipulo, wala tayong dahilan upang umatras. Mula ngayon, kailangan tayong magkaisa at magtulungan, upang maayos na mapanatili ang diyaguan. Sama-sama nating harapin ang panganib ng sekta. Mula ngayon, sama-sama tayong magsisikap. Tatanan ang diyaguan. Hinding-hindi natin bibigyan ang proteksyon ng guro. Hindi natin bibigyan ang taos pusong pagsisikap ng kapatid na babae. 不辜负师妹的真心。 师
Ang nakatatandang kapatid ay nagbigay ng proteksyon sa buong sekta. Matibay na hinarap ang malupit na atake ng masamang tagapagsanay. Pumasok ang masamang enerhiya sa katawan. Nasugatan ang puso. Delikado ang kalagayan. Hindi ito dapat ipagpaliban, Ginoo. Ngayon, humihina na ang presensya ng guro. Ano ang dapat nating gawin? Agad akong magpapasa ng kapangyarihan. Palayasin ang masamang enerhiya. Panatilihin ang tibok ng kanyang puso. Kayo ay mag-ingat sa pintuan sa labas. Huwag hayaan ang sinuman na lumapit o guluhin ang paggaling. 不许任何人靠近打扰疗伤。 Sa wakas na ibalik ang kalagayan ng sugat. Sa pansamantala, walang masyadong masama. 真是无碍了。 Ayos lang ba si Lindsay Lindsay? May sugat ba siya? 灵犀没事吧？他有没有受？ Huwag mag-alala, nasobrahan lang siya sa lakas ng espiritu. Walang malubhang nangyari. 放心， Mula simula hanggang sa wakas, nandoon ako sa tabi ng iyong kama, hindi umalis ni isang 在你 hakbang. 旁边，半步未离。 Ngayon ay tinipon ang lahat. Ito ay para ipahayag ang mga lihim ng aming sekta na natagong 300 taon sa King Suguan. 300 taon na ang nakalipas, iniwan ng guro ng Yuhua ang kanyang aral. Ang tamang landas ay walang luha. Ang pusong tama ay siyang pamana. Ako ang tunay na lehitimong tagapagmana ng King Su. Hindi ako disipulo ng tao, kundi ay isang reinkarnasyon ng espiritu ng Fox. Ang Lingxi ay ang tagapagmana ng tadhana ayon sa hula ng mga Grandmaster. Ang piraso ng kaguluhan ay konektado sa kanyang pinagmulan. Hindi siya kailanman isang kakaibang uri. Ito ang tunay na dalisay na tradisyon ng aking King Su. 从不是异类，是我亲 Ah, kaya pala ang aking muning kapatid ay napakalinaw ng kalooban. Napakahusay ng kanyang talento. Nangyayari nga na ito ay nakalaan sa kanya ng tadhana. Ito ang ating nakaraang pananaw at pagmamahal. Sa mga prehuwisyo, halos mapagkamalan namin ang tamang daan bilang kakaibang panig. 险些把正道真专当成异类。 Kami ay handang ialay ang Lingxi bilang tagapagmana ng aming sekta. Ng buong pagtupad sa langit na mandato. Magkaisa sa pagpapanatili ng kalinawan at kawalang kasalanan. Sa wakas, tinanggap nila ako. At kinilala na maaari rin kaming na manatili sa tamang landas. 也忍口我们狐族一样可以坚守 Ang iyong katatagan at katapatan ay karapat-dapat sa paggalang at pagsunod ng lahat. 至诚，值得所有人敬重。 Espiritu. Ngayon, lahat ay alam na ikaw ang tunay na sinugo ng langit. Nais mo bang tanggapin ang pamana na ito? Hawakan ang tamang landas ng King Su. Pangalagaan ang mga tao sa bundok. Ako, si Linri, bilang espiritu ng Fox. Ngunit ang puso ay nakatuon sa tamang daan. Ngayon ay naninindigan dito, upang mapanatili ang tamang landas ng puso. Sa buhay na ito, hindi ko bibigyan ang mga aral ng gurong tagapagpayo. Hindi ko bibigyan ang pagtuturo ng maestro. Hindi ko bibigyan ang tiwala ng mga kapwa manggagawa. Nais kong panghabang buhay na pangalagaan ang pintuan ng King Su Mountain. Upang maprotektahan ang mga kapwa manggagawa. Pangalagaan ang lahat ng nilalang sa mundo. Kahit gaano pa man kahirap ang daan sa hinaharap. Hindi ako kailanman susuko. Hindi kailanman tatalikod. 前路总是凶险晚帆，我已永不退缩，永不背弃。 Pinagpala ng espiritu ng langit at lupa. Ito ay isang pambihirang tanda na kinikilala ng daan ng langit. 是天道认可的正道意象。 Ang tapat na puso ay nagdadala ng daan ng langit. Ang mabuting kalooban ay nag-iipon ng espiritu. Ang iyong daan ay nabuo na. 善念聚灵气， Hindi ko kailanman bibigyan ang pamana ng langit na ito. Magsisikap akong mag-aral ng mabuti. Pangangalagaan ang ating malinis na tahanan. 往后前行， Ang pananampalataya at pagsasanay sa daan ay lahat ay kwalipikado. Tunay na tagapagmana ng malinis na tradisyon. 大道皆合格，名副其实的清虚。 Kilalang kilala ng mga mata. Nakikita ko ang kahinaan ng anyo ng laban. Nakatayo ang hukbo ng masamang kulto sa paanan ng bundok. Kung magtatagal, tiyak na magiging malaking problema. Hindi tayo maaaring manatiling pasibong nagtatanggol. Hindi pa matatag ang kampo ng kaaway. Nasa alanganin ang moral ng hukbo. Ito ang tamang pagkakataon para sa aktibong counterattack. Ang pinakamainam na oras para talunin ang kaaway. 正是主动反击。一举 Guro, paano tayo magbabalik tanaw? Ano ang maaari kong gawin? Magaling ka sa paggalaw. Mabilis ang iyong pang-amoy. Mahusay ka sa ilusyon. Ngayong gabi, ikaw ang tahimik na bababa sa bundok. Magmasid sa kampo ng kaaway. Guluhin ang kanilang pormasyon. Walang problema, tiyak na matatapos ang misyon ng maayos. 没问题，保证圆
圆满完成任务。 Itong mga masamang tao ay nananakit sa atin. Nagnakaw ako ng kanilang pagkain. Tingnan natin kung may lakas pa silang makipaglaban. 我就偷他们干粮，看他们还有力气打架不？ Mabuti, kumain ka na lang. Hintayin mo kaming tapusin ang mga masamang tao. Maging tahimik na ang 吃 bundok. 东西，等我们打完坏人，山里就彻底安宁了。 Guro, nalaman ko na ang pinakamahina sa kaliwang bahagi ng kaaway. Malaki ang butas sa kanilang estratehiya. Tamang-tama, magandang pagsalakay. 蒸发器 Magkasama ang guro at estudyante. Sasalakayin natin ang kaaway ngayong gabi. 甚好， Isang salakay upang linisin ang kasamaan. 我们今夜破敌，一举扫清邪修祸害。 Sumuko ka na, tinamaan ka na. Tingnan natin kung paano kayo magiging mayabang sa hinaharap. 长刀哈，看你们以后 Paalisin ang kasalanan ng tamang daan. Walisin ang lahat ng kasamaan. Lahat ng hukbo, sumugod. Walisin ang kasamaan. Pangalagaan ang rehiyon ng hukbo. 全军出击，荡尽邪罪，守护禁区。 Ah! Nasa panganib tayo sa ambush. Tumakas na. 不好， Nagkawatak-watak ang hanay. Wala nang pag-asa. Lahat ng hukbo ay 溃 umatras. 散，无力回 Impossible. 全军撤退。 Hindi ako kailanman susuko sa inyo, ah. 可能，我绝不会输给你们。 Salamat sa matalinong plano ng muning silingin upang talunin ang kalaban. Dahil dito, nagwagi tayo ng buong buo. Pinanatili mo ang Kingsu gamit ang iyong puso at tapang. Napanatili ang pinto ng bundok, 心与勇气 ang tamang landas sa mundo. 守住了清虚山门，守住了世间正道。 Hello, ang laban na ito ay magulo. Sira ang bundok na pintuan. Kung nais nating ibalik ang 此 dati, 战动荡， tiyak na mangangailangan ito ng maraming oras. Elder, huwag kang malungkot. Ang templo ay ating tahanan. Kung sira, ayusin natin ito ng dahan-dahan. Ako ang mangunguna, sama-sama tayong kumilos. Siguradong mabilis itong makakabalik sa dati. Nasira ang mga haligi ng malaking bulwagan, kapatid na disipulo. Lahat ng mga ganoderma ay natuyot na. At ang mga aklat ay nakakalat sa lupa. Napakalaki ng trabaho. Huwag tayong matakot, marami ang makakapag-ambag. Maghati-hati tayo sa mga gawain. Gagamitin ko ang espiritual na enerhiya para mapabilis ang trabaho ng lahat. 我用灵气帮大家剃俗。 Mag-ingat kayong lahat sa pag-aayos ng mga aklat. Lahat ng ito ay mga pamana ng sekta. Huwag na huwag itong mawala o masira. May tulong mula sa espiritu ng aking nakababatang kapatid. Mas mabilis ang pag-unlad sa pagsasanay. Ang galing. 有师妹的灵气相助，修范速度快了不止1倍，太厉害了！ Hala, anong klaseng lugar ito? Hey! Muling magiging lunti-lunti dito. 地方哦， Ang templo ay maganda 以 na. 后这里又是郁郁葱葱的样子，道观就漂亮啦。 Ikaw ang nanguna. Magkaisa tayo at magpakatino. Tanging ang Kingsu Temple ang tunay na nabuhay 纪 muli. 律，清虚观才算真正活过来了。 Ha ha ha. Hachu. Matagal lang naantala ang paglilibing ni Master. Kailangan talagang pakuluan ang gamot ng maayos. 师傅， Tulungan mo siyang mabilis na maalis ang masamang enerhiya. Palakasin ang katawan. 药一定要熬到位，帮他快点去除邪气，养好身子。 Bakit ang mapait ng gamot na ito? Ang mabuting gamot ay mapait ngunit nakabubuti sa sakit. Guro, may natitirang masamang enerhiya sa katawan mo. Siguradong malakas ang lasa ng gamot. Tiisin mo lang, magiging maayos din ito. Hehe, handa na ako ng candy. 忍一忍就好了。 Kapag kumain ka ng candy, hindi na ito masakit. Master, magpahinga ka ng mabuti. Ikaw, napakamaingat mo. 师傅乖乖养病。 Master, tama ba ang 这 lakas? 丫头 Mas komportable ba? 是心 Mula ngayon, araw-araw kitang masahehin. Mabilis kang gumaling. Mayroon kang araw-araw na nag-aalaga sa akin. Ang sugat ay mabilis na gumagaling. Dati, ikaw ang nagprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Kailangan mong gumaling ng maaga. 现在换我好好照顾你，你一定要早点痊愈。 Ha, kakaiba. Kamakailan lang matatag ang aking kapangyarihan. Hindi na ako biglang nagiging maliit na fox na walang 最近 dahilan. 力稳得很，再也不会无名紊乱，突然变回小狐狸了。 Binabati kita, Lingxi, sa iyong pagdaan sa mga pagsubok ng buhay at kamatayan.
Ang iyong pinagmulan bilang isang Fox Clan at ang iyong pagsasanay sa tao ay ganap ng nagsanib at nagbago. Ito ay ganap na. Totoo ba ito, Guro? Kaya hindi na ako magiging Fox sa hinaharap. Napakabuti, dati, palagi akong natatakot na magbago sa harap ng iba. Ngayon, sa wakas, hindi na ako mag-aalala. Mula ngayon, ako ang tunay na Huexius, na kayang panatilihin ang aking puso, at kayang dalhin ang tamang landas. Ang aking responsibilidad, pagkatao, at pagsasanay ay ganap na. Ikaw ay tunay na tagapagmana ng Kingsu na may kakayahan. Ngayon, ako ang magtuturo sa inyo ng mga aral at batas. Huwag kayong masyadong mag-alala. Kung hindi mo maintindihan, tumawag lang ng kamay para magtanong. Madali lang ang pag-aaral natin. Dahan-dahang maunawaan ang espiritu. Nabalitaan ni Master na ikaw ang tagapagmana ng tamang pagtatalaga ng langit. Lahat kami ay gustong sumunod sa iyo at mag-aral ng mabuti. Ano ba ang tungkol sa pagtatalaga ng langit o hindi? Ang pag-aaral ay pangunahing nakasalalay sa tunay na puso. Ang dao at batas ay hindi kailanman isang patay na alituntunin. Ang mabuting puso at tamang asal ay ang pinakamainam na daan. Huwag magmadali sa pag-unlad. Kung hindi matatag ang enerhiya, madali itong magkalat. Tulad ng dati ko, madaling magkaroon ng problema. Mag-aral ng mabuti at may disiplina. Ang matatag at maingat na pagsasanay ang tamang daan. Ganoon pala. Noong una, hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga nakatatanda. Pero ang sinasabi ng maliit na guro ay madaling maintindihan. Angkop ang pagtuturo sa kakayahan. Dahan-dahan at may gabay. Talagang lumaki na ang batang ito. 循循善笑，这丫头 Ha 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 ha. 大了。 Dahan-dahan lang, mahaba ang landas ng pagsasanay. Basta't huwag kalimutan ang simula. Kayang-kaya ng bawat isa na maging matuwid. 只要不忘祖行，人人皆可成正道。 Yung mga masamang espiritu ni Xiao Xianxiang ay malulupit. Araw-araw nilang ginagambala kami. Talagang hindi na kami makapaghanap buhay. Lola, huwag kang mag-alala. Ako ang parating mag-aayos nitong mga masasamang tao. Ngayong araw, babalik ko ang kapayapaan sa inyo. Ha 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 ha. Ha 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 Mga kabataan ng mga lobo, nangahas kayong makialam sa aming mga bagay. 区区狐族小辈也敢来管我们闲事？ Ang pagsasanay ay hindi nakabatay sa pinagmulan. Ngunit ito ay tungkol sa mabuti at masama. Kayo ay naligaw sa masamang landas. Hindi ko kayo papatayin. Ngunit kailangan ninyong talikuran ang masamang kapangyarihan. Magbago at magsimula muli. Manahimik ka na lang at magpakabait. Maging mabuting tao. Ako'y nakakaalam na nagkamali ako. Nais kong magbago at magsimula muli. Hindi na ako gagawa ng masama muli. 我等知错，愿改过自新，再也不敢作恶。 Ah, guro. Nako, itong apat na gulong. Biglang nagliliwanag ang mga piraso, ang weird naman. 师傅，长老，这4轮残片突然发光了，好奇怪。 Mukhang ang kumpletong pagwawasak na natagong 300 taon. 看来 Ay sa wakas lilitaw na. 尘封300年的完整灭 Ang sangkatauhan ay nag-aaral ng daan. Masyadong nakatuon sa lahi at dugo. Ang lahing tao ay tiyak na ang tunay. Ngunit hindi makakaiwas sa kasakiman at mga demonyo ng isip. Ang lahi ng mga fox ay may dalisay na kalikasan. Tapat at walang dungis. Pinakamainam na daan ng tunay na puso. Kaya't inialay ko ang aking buong buhay upang pagyamanin ang 10 kaguluhan. At ipanganak ang tagapagmana ng espiritual na fox upang maging tunay na daan ng kalinisan. Nalaman kong ang aking pinanindigan sa loob ng 300 taon sa tao ay mali mula sa simula. Ang daan ay hindi kailanman naghahati ng lahi. Tungkol lamang sa kabutihan at kasamaan ng puso. Bilang nakababatang henerasyon, hindi ko bibigin ang hangarin ng guro. Mananatiling tapat sa tamang landas at sa aking puso. Ang iyong puso ay tapat. Ang daan ay maaaring makamit. Magpatuloy na matatag. 如心赤诚，大道可成，好生坚守。 Guro Bing. Mula ngayon, ikaw ang tunay na tagapagmana ng King Suguan, na may wastong pangalan at dahilan. Ang tanging lehitimong tagapagmana ng dakilang 便 daan. 是清虚观念名正言顺、唯一正统的大道传人。
Guro, ang paligid ng bundok ay masyadong masaya. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kaluwagan. Matagal na laban, pag-aayos ng templo, tahimik na pagsasanay, napagod ka na. Ngayon ay bitawan mo ang mga alalahanin. Magpahinga ka ng mabuti. 你辛苦了，今日便放下杂念，好好放松一番。 Sumuko ka na. Ikaw. Guro, tikman mo itong matamis na cake. Sobrang sarap. Matamis pero hindi nakakasawa. Ikaw, batang ito, palaging ganito kakaubos. 二不你。你这丫头，永远这般贪吃。 Yuha! Guro, tingnan mo, ang ganda ng panahon ngayon. Walang digmaan, walang alitan, lahat ay tahimik at masaya. Sa hinaharap, tayo ng guro at estudyante ay ganito na lang, tahimik na nagmamasid sa templo. Maglakbay sa mga bundok at tubig sa oras ng pahinga. Mabuti ba na laging ganito? Mabuti, basta't ikaw ay ligtas at maayos. Kalma ang emosyon. Sa mga susunod na taon, ganito na palagi. 只要你平安顺利，清虚安贵，往后岁岁年年皆是如。 Pinuno ng tamang landas sa mundo. Imbitasyon mula sa mga sekta. Inaanyayahan ang suksuguan na dumalo sa 3 taong pagdiriwang ng komperensya ng sekta. Ang pagtitipon ng mga tanyag na sekta sa Daoming ay nagtipon ng mga kilalang tao mula sa buong mundo. Tatalakayin ang mga aral at mga argumento. Susuriin ang mga kakayahan. Ito ang pinakamalaking kaganapan ng tamang landas. Daoming na komperensya. Maraming mga mahuhusay na tao mula sa mga sekta ang darating, hindi ba? Tama, ngunit ang mga tanyag na sekta ay palaging mahigpit sa kanilang mga prehuwisyo. Pinahahalagahan ang lahi at pinagmulan. Mukhang ang iyong pagkakakilanlan ay magdadala ng maraming puna. Wala akong pakialam, tama ang aking landas. Naupo ako ng maayos at nasa tamang daan. Pinangangalagaan ko ang kapakanan ng lahat. Ano ang pakialam ko sa kanilang opinyon? Maganda ang aking pananaw. Hindi ako mapagpakumbaba o mapagmataas. Ito ang tunay na layunin ng daan. 傻子砍法。心态甚好，不卑不亢，方为大道本性。 Sabi nila na ang Kingsu Temple ay magpapadala ng isang fox demon. Bilang kinatawan sa malaking pagtitipon. Nakakatawa talaga. Sa huli, ang mga demonyo ay demonyo pa rin. Hindi karapat-dapat na makapasok sa dakilang harapan. Ngayon ay makikita natin siyang magmukhang tanga. 也配登正道大雅之堂，这下可有看他出丑。 Na kahit isang fox demon lang, ang ipinadala bilang kinatawan ng Kingsu sect sa isang malaking pagtitipon ng mga tunay na daan. Ang espiritu ng fox ay tunay na kakaiba. Nababalutan ng makapangyarihang enerhiya. Hindi matiyak ang kanyang pagdedesisyon sa laban. Ganito ang kanyang pinagmulan, karapat-dapat bang sumunod sa tamang landas at marangal na daan. Sobrang salungat ito sa mga patakaran ng daan. 也配登正道大雅之道，人之坏了道门规矩。 Mga nakatatanda at nakababata, may tanong po ako. Ano ang tinatawag na tamang daan? Ang lahi ng tao ba ang tamang daan? At ang lahi ng mga demonyo ay masama? Ang tamang daan ay laging tumitingin sa puso, hindi sa balat. Tinutukoy ang kabutihan, hindi ang lahi. Mula nang ako'y malapit ng mamatay, hindi ako kailanman nakapinsala sa sinuman. Isang isip sa paghatol sa kasamaan at pagpapalaganap ng kabutihan. Pangalagaan ang sangkatauhan. Ang aking tunay na puso ay mas malinis at dalisay kaysa sa maraming mapagkunwari na may magandang anyo. Si Lingyi ay tagapagmana ng aking purong tradisyon na may malasakit sa sangkatauhan, na matibay sa tamang landas, na walang kahihiyan sa langit at lupa, na walang kahihiyan sa daan ng mga guro. Kahit na sa isang sandali ay gumawa ng kabutihan. Sa hinaharap ay tiyak na magbubunga ng masamang isip. Paano tayo makakapag-usap ng tamang daan? Mali ang sinasabi ng nakatatanda. Komplikado ang puso ng tao. Ang kasakiman at maling pagnanasa ang madaling magbunga ng pagkapit. Mawawasak sa maling landas. Sa laban na ito, ang mga masamang tao na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo ay mga tao, hindi mga demonyo. Patumbahin si Wuli. Ang kabutihan at kasamaan ay nasa puso. Ang mga tao ay may masamang isip. Ang mga demonyo ay may mabuting puso. Ang pagninilay ay tungkol sa tunay na puso. Ito ay tungkol sa kabutihan at ang dakilang katarungan para sa sangkatauhan. Hindi ito kailanman tungkol sa anyo o lahi. Bilang isang miyembro ng lahi ng mga Fox, nakatanggap ako ng pamana mula sa aking guro. Mula sa pintuan ng Kingsu. Nagmamalasakit sa mga tao sa mundong ito. Walang awa sa pagpatay sa kaaway. At tapat at mahinahon sa pakikitungo sa iba. Hindi kailanman nagdulot ng pinsala ang mga hayop,
Kung may tamang puso, kahit na ang mga demonyo ay maaaring maging Diyos. Kung ang isip ay puno ng masama, kahit na ang buhay ay maaaring maging masama. Mga nakatatandang kasama, huwag isipin na sa buong buhay ay tanging panlabas na anyo lamang ang titingnan. Hindi ba dapat alamin ang tunay na puso? Ang mga salitang ito ay higit pa sa maraming matatandang tagapagsanay. Walang luha sa daan. Ang kabutihan at kasamaan ay mula sa puso. Talagang karapat-dapat ang batang ito sa titulong tagapagmana ng tamang daan. Malinaw ang kanyang puso, kaya siya ay nakakaabot sa daan. Lingyan, sa araw na ito, talo mo na ang lahat. 本心澄澈方得大道。令爷，你今日已然赢过全场。 Ha ha ha. Nandito na ako muli, Lingsu. Hindi ako pinabayaan ng langit. Nasa gitna ako ng panganib. Nakapag-aral ako ng napakalakas na kasanayan. Ang aking kakayahan ngayon ay hindi na katulad dati. Ngayon, muling babalik ako sa lugar ng katotohanan. Kailangan kong ayusin ang mga lumang utang sa inyo. Kailangan mong bayaran ang dugo sa dugo. 定要你们血债血偿。 Mapangahas na masamang kulto. Ang pagtitipon ng tuwid na landas ay isang malaking pagdiriwang. May dalang masamang kasanayan ka, punong-puno ng galit, at naglakas loob kang mag-iisa na pumasok at maghamon. Talagang sobrang arogante ka. Arogante, lahat ng ito ay aking gagawin ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa inyo, guro at estudyante. Kung hindi dahil sa inyong pagpilit, hindi sana ako naligaw ng landas. 通通都是你们师徒造成的。 Kingsu, ikaw ay hindi patas. Pinutol mo ang aking landas sa pagninilay. Lingxi, kung hindi ka biglang dumating. 你偏心不公， At kinuha ang aking pamana at karangalan. Paano ako makararating sa ganitong kalagayan? Ngayon, nais kong makita ninyo ito sa inyong mga mata. Na ang tamang daan ay mawawasak. Kapatid, magpakatatag ka. Sa iyong pagninilay, isang munting pagdududa ang hindi mo mapawi. Nabulag ka ng galit, at ang iyong isipan ay nahawahan ng masamang kapangyarihan. Sa isang pag-iisip na mali, ang pagnanasa ay umusbong. Hindi nawawala ang obsesyon. Ay mahuhulog sa masamang landas. Kapag ikaw ay humakbang dito, nang walang habas na pumapatay, nagmamasid sa tamang daan. Mula ngayon, wala nang daan pabalik. Ang tinatawag na tamang landas at puso. Lahat ay mamatay. Kongreso ng mga henyo. Aking pagmamay-ari ang lahat. 所谓正道本心，全是虚死偏袒正道大会，我会属于我一切。 Mataas na mata ng Pangulo. Napakalakas ng masamang kapangyarihan. Kung tayo'y kumilos ng walang pag-iingat, tiyak na hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Mas mabuting maghintay at obserbahan. Hayaan ang ibang mga sekta na ubusin ang lakas ng masasamang tao. Hindi pa tayo gagalit. 静观其变，让别家门派消耗邪修实力，我们暂不冒头。 Mga Panginoon, mga nakatatanda. Ngayon, ang masasamang tao ay muling nagpakita. Nagdadala ng kaguluhan sa mga tao. Sila ay itinuturing na mga kaaway ng buong mundo. Mangyaring itigil ang lahat ng pagkiling at hindi pagkakaunawaan. Walang pinagkaiba sa sekta. Walang pinagkaiba sa lahi. Sama-samang nagtutulungan. Magkaisa laban sa kaaway. Sama-samang ipagtanggol ang kapayapaan. 同心协力，联手抗敌，共守正道安宁。 Lahat ng disipulo, makinig. Agad na ilagay ang mga personal na galit. Iwasan ang hidwaan. Lahat ng kasapi ay nagsama-sama at nagbuo ng puwersa. Para labanan ang kalaban. Para puksain ang masasamang espiritu. 摒弃隔阂，全员联手结阵，共同御敌，斩杀邪修。 Kakaiba ang mga galaw ng mga masasamang espiritu na ito. Malapit na kaming mapagod. Sobrang lakas ng masamang puwersa. Kung magpapatuloy pa ito, matutulak na ang pader ng depensa natin at mababasag ito. 再这样下去，阵法 Masamang espiritu ang gumugulo. Nagdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. Ngayon, lilinisin ko ang masamang espiritu. Upang ipagtanggol ang aking tamang landas 今日我便当今邪祟，护我正道。 Talagang kahanga-hanga ang kabataan. Sa murang edad, may ganitong lakas sa laban at purong. Isip ng tamang landas, napakalakas ng 小小 kaibigan. 年纪， Talagang karapat-dapat na tagapagmana ng tunay na daan. 灵犀小友太强了，不愧是真正的正道传人。 Noon, lagi akong pinoprotektahan ng lahat. Inaalagaan ako ng mabuti. Ngayon, matatag na ang aking puso sa daan. Malaki na ang aking kaalaman. Hindi na ako ang maliit na fox na nangangailangan ng proteksyon ng iba. Ngayon, ako na ang hadlang ng tunay na daan. Ipinagtatanggol ko ang sangkatauhan. Labanan ang daan ng katotohanan. Lahat ay may utang sa akin. Ngayon, walang makakapigil sa akin sa paghihiganti.
都欠我的，今日谁也拦不住我复仇01. Magkaisa sa atake. Ipakita ang natatanging kasanayan ng sekta. 令叶 CJ, 联手出招，施展宗门绝学。 ang liwanag ng katotohanan ay umaabot sa kalangitan. 正道金光，道尽邪祟。 Ash! Ang masama ay hindi magwawagi. Ang pagkakaroon ng obsesyon ay nakakasakit. Matagal ka nang nilamon ng iyong mga demonyo. 邪不压 Hindi 正 mo na nakikita ang iyong tunay na puso, kapatid. Huminto ka na. 心魔吞噬， Huwag ka nang magkamali muli. 师兄，停下来吧，不要再错下去了。 Ang taong ito ay sinasaniban ng mga demonyo. Maraming kasalanan. Nagdulot ng kaguluhan. Pagtitipo ng tamang landas. Kaibigang Linksy, huwag nang magpigil pa. Kung papayagan mo siyang makalampas, para na rin sa pagpapabaya sa kaguluhan. Mga kapatid na guro at gurong babae, magpahinga muna kayo, huwag mag-alala. Nadaya siya sa maling landas. Hindi siya ipinanganak na masama. Madaling siyang mapatay. Pero ang pag-unawa sa kanya ang pinakamahirap. Ang tamang daan ay dapat nakabase sa awa. Kapatid na Kingyan, magising ka na. Isipin mong mabuti. Sa simula, ikaw ay may purong puso at tapat na landas. Isang disipulo ng King Su na masigasig na nag-aaral araw at gabi. Hindi katulad ng mga baliw na masamang tao ngayon. Bumalik ka sa tamang daan. Huwag ka nang magkamali muli. Ang pagkapit sa mga obsesyon ay nakakasakit. Bitawan ang iyong mga demonyo sa isip. Maaari ka pang bumalik sa tamang landas. Mali ako, sobra lang ang aking pag-iisip. Nang iinggit ang puso, kontrolado ng masasamang espiritu, na-distract sa maling landas, nanakit ng kapwa, naghatid ng kaguluhan sa mga tao, nagkasala ng isang malaking pagkakamali na hindi na maibabalik, nalulunod sa walang katapusang pagkalugmo. Ngayon ay nagising na ako. Hindi pa huli ang lahat. 一念沉沦， Mystery at disipulo, alam ang mali. Ako ang nagpasok ng kasakiman at pag-iisip. Naging mapuot ako. Ayaw kong manatiling payak ang aking espiritu. Nainis ako sa talento at pamana ni Lingyi, ang aking kaklase. Dahan-dahang naligaw sa maling landas. Nahulog ako sa masamang landas. Bumetray sa sekta. Nanggugulo sa tamang daan. Nakasakit sa mga walang sala. Nagawa ang isang napakalaking pagkakamali. Nabigo akong pasalamatan ang inyong mahabang pagsasanay. Nabigo sa utang na loob sa inyong pag-aalaga. Walang kapatawaran ang aking kasalanan. Ang pagkamakulit ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang selos ay nag-aapoy sa puso. Ikaw ay pinagpala ng langit. Kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti, dapat sana ay maliwanag ang iyong hinaharap. Ang pagkilala sa pagkakamali at pagtuwid nito. Walang mas dakila pa. Ngunit ang mga pagkakamaling iyong nagawa ay nakasakit. Kaguluhan ng sangkatauhan. Hindi madaling mabura ng daan. Alam ng disipulo ang bigat ng kasalanan. Hindi humihingi ng kapatawaran mula sa guro at sa iba. 无法轻易抹去。 Sinasadya kong talikuran ang lahat ng masamang kapangyarihan. Pumutol ng lahat ng marahas na lakas. Sa natitirang buhay, babalik sa King Su Mountain. Buhay na nagmamasid at naglilinis sa bundok. Pagpapakumbaba at pagsisisi. Araw-araw na paghingi ng tawad. Upang mabayaran ang lahat ng aking pagkakamali. 清心悔过， Noong nakaraan, ako ay matigas ang ulo. Nagpapakasawa sa kasamaan. Ang kaguluhan ay nagdulot ng pagkalat ng masama. Nasaktan ang mga inosenteng mambabatas. Dito, taos pusong akong humihingi ng paumanhin sa lahat. 伤及无辜修士。在此，我向各位郑重赔罪。 Ang maliit na kaibigan na ito ay hindi pumatay at nakalampas. Sa pamamagitan ng kabutihan, pinapalaganap ang tao. May pusong maawain. Malawak ang pag-iisip at pagtanggap. Ang ganitong uri ng kalooban at pananaw. Kami, ang mga nakatatanda na naninindigan sa aming paniniwala, ay malayo sa ganito. Noong nakaraan, kami ay makitid ang pananaw at may mga prehwisyo. Ngunit taglay namin ang pinakalantad, pinakamatapat na tunay na puso sa tamang landas. Ang pagkilala sa pagkakamali at pagwawasto nito ay isang bagong simula. Mula ngayon, magpakatino sa pagbabalik sa bayan at panatilihin ang orihinal na puso. Mga kasama, sa araw na ito, ang malupit na sakuna ay halos nagwasak sa buong tamang landas. Sa kabutihang palad, ang kaibigan nating si Linksy ay tumindig upang tumulong, magkaisa at magtulungan, pagsasama-sama ng iba't ibang panig, matapos mapanatili ang kaayusan laban sa kasamaan. Pangangalaga sa libu-libong mangingibig at mamamayan. Ang iyong puso ay dalisay. Malawak ang pananaw. May tamang paraan sa pagpatay at pakikidigma. Ang awa ay kaligayahan. Gamitin ang ating puso upang iligtas ang mga naligaw at masasama.
Pagsamahin ang mga prinsipyo ng kabutihan upang mapanatili ang tamang landas. Ang puso ng pagsasanay ay dapat maging halimbawa para sa atin. Magtanong sa ating mga sarili. Tayo ay nag-aral ng daan sa loob ng daan-daang taon. Ngunit nananatili pa rin sa mga pagkiling ng lahi. Nabibihag ng mga alitan sa sekta, paningin at pananaw. Hindi kayang tapatan ng batang kaibigan na lingsi. Ngayon, ang hidwaan ng tamang daan ay naglaho na. Ang mundo ay nagkaisa. Ito ay isang mahalagang sandali para muling hubugin ang diwa ng tamang daan. Kailangan ng isang tao na may mabuting asal at talino na may malasakit sa sangkatauhan. Upang pangunahan ang mga nakababatang tagasunod ng tamang daan. Kami ay magalang na humihiling na si Lingxi ang maging pinuno ng tamang daan. Mga nakatatandang kaibigan, salamat sa inyong pagpapahalaga sa nakababatang henerasyon. Talagang nahihiya ako sa natamo ko. Simula nang mag-aral ako, hindi ko kailanman naisip na makipag-agawan sa katanyagan at yaman. O makuha ang mataas na posisyon. Palagi lang akong nanatiling tapat sa aking puso. Gumagawa lamang ng mga bagay na nararapat kong gawin. Ang daan ay walang uri. Ang mabuti at masama ay nasa puso. Ang tamang daan ay hindi kailanman eksklusibo sa ilang tao. Lahat ay may mabuting kalooban. Manatili sa sariling puso. Lahat ay maaaring tawaging tamang daan. Ikaw ay may ambisyon. Nais ang kapakanan ng lahat. Maaari mong makamit ang tamang daan. Lahat ay lubos na kumikilala. Karapat-dapat. Tunay na karapat-dapat. Ahahaha. Maligayang pagbalik, punong lider ng alyansa. Naghihintay kami sa inyong pagbabalik. Ngayon, ang buong mundo ng mga nag-aaral ng sining ng pag-akyat ay nag-uusap. Tungkol sa amin, ang King Suguan. Nagkaroon ng pinakabatang punong lider ng tamang daan. Ang maliit na guro na si Linggi ay sobrang galing. Tayo na, bumangon na kayo. Anong mga pinuno-punong ito? Ako pa rin si Linggi ng ating King Suguan. Sa hinaharap, patuloy akong makikisama sa lahat sa pagsasanay. Mahalaga ang pagtitiyaga sa pagsasanay. Mahalaga ang pagpapanatili ng puso. Huwag maligaw ng landas sa mga walang kabuluhang pangalan at kayamanan. Panatilihin ang puso upang makapagpatuloy ng maayos at malayo. Zero isa nagnakaw muli ng espiritual na gatas. Katatapos lang magturo. At nagtuturo pa sa mga estudyante na sumunod sa mga alituntunin. Siya na mismo ang nagiging tamad at matakaw. Ay naku, mahirap ang pagsasanay ng guro. Hindi naman masama ang kumain ng 2 piraso ng espiritual na gatas, di ba? Kumain ka rin ng 1 piraso. Matamis na matamis, talagang nakakaakit. Hey! 300 taon na ang nakalipas. Dito na numpa ang guro ng paglipad. Ipinasa ang daan ng kalinisan. Ngunit ang mga tao ay matigas ang ulo. Nanatili sa mga pagkiling sa lahi. Halos maputol ang linya ng tradisyon. Ano ba talaga ang tunay na kasunduan sa daan na 300 taon ng master? Hindi ito tungkol sa pananatili sa bundok. Hindi ito tungkol sa pagtatag ng ortodoksong lahi. Kundi sa pagtanggap sa lahat ng bagay. May puso para sa lahat ng tao. Hindi alintana ang panlabas na anyo. Hindi binibigo ang sariling puso. Ngayon ay napatunayan mo na ang dakilang daan. Na napapahanga ang buong mundo. Ikaw na ang magpapatuloy ng pamanang ito. Ako, si Lingyi, bilang tagapagmana ng King Su True Child. Ngayon ay nanunumpa dito. Sa mga susunod na araw, mananatili akong tapat sa tamang landas. Tanggapin ang lahat ng bagay. Para sa mga tao, huwag magpabaya sa landas. Wasakin ang mga hadlang ng pinto. Iwasan ang hidwaan ng lahi. Ipasa ang purong katotohanan. Pangalagaan ang kapayapaan ng mundo. Huwag hayaang mamatay ang apoy ng puso. Ang landas ay magpapatuloy. Ang tunay na puso ay dalisay. Maaaring makamit ang dakila. Matapos ang 300 taon ng paninindigan, ito ay nabasag na. Mula noon, ang King Su Daoist School ay nagpatuloy sa pagtanggap. 300 taon ng bagyo at unos. Ngayon, ang King Su Daoist Path ay tunay nang nagbubuhay muli. Sa buong buhay ko sa pag-aayuno, hindi ko pinangarap na maging isang mahiwagang kapangyarihan, kundi isang tapat na puso. Kung ang puso ay tama, ang daan ay tama. Kung ang puso ay mabuti, ang mundo ay mapayapa. Inaalala ng disipulo ang mga aral ng guro. Walang pagsisisi ang guro. Wala rin akong pagsisisi. Ang tamang daan ay nasa puso. Walang pinagkaiba sa lahi. Ang anyo ay hindi kailanman hangganan. Ang tunay na puso ang siyang pangunahing pinagmulan.
Ako si Lin Seking, tagapagmana ng Suguan 找 Shentong. 了简显，本心方似大根源。我是灵犀，清虚观正统传人。